Mapagpalang umaga po sa inyo lahat. So bago tayo magsimula, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Let us pray. Pagmahal na Panginoon, kami pinagpupulit ng pasalamat sa kabutihan mo. Binigyan mo kami ng kaya sa pamatikon-tikon dito. Ang sambahin ka, Espiritu at dalangin din namin na ang mga kapatid namin na nanonood via FB Live, patuloy silang kasusin ng Espiritu. Patuloy mo yung paunawa, yung pagkakaisa na bande sa katotohanan ng ginagawa namin. Gabayan mo kami sa pag-aaral na yung mga salita sa mga oras ito. Alisin mo po ang mga iyong sagabal upang buo namin maunawaan ang mga katotohanan na gusto mong paunawa sa amin. Huwag mo malambot ang puso ng bawat isa at handang makinig. Sa gayon, makita ang mamitapan hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoon Jesus. Ito po ang aming sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon, ng message ngayon is to comfort and to disturb. Comfort and disturb. Kung titignan natin, parang magkasalungan. Well, actually, magkasalungan. Pero, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Dahil kung mapapansin nyo, every time na mag-share ako dito, I want to make sure na kahit pa paano, ma-cover natin yung lahat ng sides ng mga bagay-bagay. For example, sa pride. We know pride, yung sa extreme. Yung another side is self-pity. Parehas lang, pero parang same side of the coin. Legalism, masama yan, pero masama rin yung cheap grace. Ganun natin na-approach yung mga bagay. Dapat, pagdating sa Christian life, nandun tayo sa gitna, or yung balance, makakaintindi natin. The same is true sa mga pag-usapan natin ngayon. I want us to think. Yung wala tayong iiwang part, kumbaga ganun nga, na wala tayong set aside. Kung ano yung tinuturo ng Biblia, yun, lahat. Hindi tayo mamimili, pagkos hindi natin mabuti yung both sides. Kasi every time, yung isang side lang yung hindi natin, we know, we live by grace. Pero kapag kinalamutan natin, yung understandings, tinuturo ni Santiago, di ba? Yung pagkilos ng biyaya sa mga buhay natin, malaki yung nawawala sa understanding natin sa Biblia. And malaki yung mawawala sa buhay Kristiyano natin. So for this day, pag-usapan natin is to comfort and to disturb. Of course, the Bible is rich in comforting words, mga promises ng Panginoon. But those promises, kung papasin natin, for God so loved the world that He gave His only Son. Napaganda, no? Pero yung katotohanan na binigay ng Panginoon, kanyang buktong na anak, na si Jesus, hindi doon natatapos, di ba? That whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Nakikita niyo yung conditions. Hindi natin pwedeng i-disregard yung mga conditions for the unconditional love of God. Kung mapapansin nyo, ngayon, talamak na yan. God's love, He loves unconditionally. Pero bakit may napupunta pa rin sa impyerno? Kung mahal niya ako unconditionally, dapat kahit sino ko, kahit ano ko, kahit anong gender ko, if He loves us unconditionally, dapat walang condition. Ganon ang mentality ng mga tao ngayon. Perhaps, ganon na rin nangyayari yung trend sa Christian life na ang Diyos natin may pagmahal, siya ay God of love, He loves us unconditionally. So kahit sino ko, kahit kasalanan ako, kahit anong gender ko, kahit anong ginagawa ko sa buhay, mahal niya ako unconditionally. Kasi kung hindi niya gagawin yun, may kondisyon, may pagmamahal niya. Parang gano'n. Ang hindi naiintindihan ng mga tao ngayon, yung unconditional love ng Panginoon is applicable sa mga taong nakasunod ng condition. For example, yung pagiging, katulad ng John 3:16, di ba?
For God so loved the world that He gave His only Son. Ang condition, sino mang naniniwala sa Kanya. Ganun din sa Romans 8, all things work together for good, ang condition of those who love Him according to His purpose. Kung hindi natin bibigyan ng atensyon yung mga ganung simpleng bagay, malaki yung nawawala sa atin. Malaki na di-disregard natin sa katotohanan ng Biblia. Yes, unconditional ang pagmamahal ng Panginoon. And yes, meron pa rin napupunta sa impyerno dahil hindi nila naiintindihan ang kabuuan ng Biblia. Nandun yung comfort at the same time, yung disturbance sa mga puso natin. Kung hindi natin bibigyan ng atensyon yung disturbance, for example, let's say, dito sa church, kung lagi natin iniintindi ay yung mga comforting words, yung mga promises ng Panginoon, at hindi natin na-evaluate yung mga sarili natin, hindi tayo nagugulumihanan kung ano bang estado natin sa Christian life, yung kalahati ng pagiging Kristiyano ay nawawala. And that is true sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pakinggan natin yung Ezekiel 33:7-8. Son of man, I made you a watchman for the house of Israel. Whenever you hear a word from my mouth, you shall give them warning from me. If I say to the wicked, O wicked one, you shall surely die. And you do not speak to warn the wicked to turn from his way, that wicked person shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Ezekiel 33:7-8 is such a disturbing verse. Sinasabi dito, yan, ikaw, pastor, o kaya ikaw, Christian, whenever you hear a word from my mouth, let's say, yung mga nagpapakinggan natin sa Biblia, every time na naririnig mo, at napakinggan mo na nagbibigay ng warning ng Diyos sa mga wicked, at hindi mo sinasabi, hindi mo binubuka ang bibig mo to warn them, sinasabi ng Panginoon na yung wicked person na yun will die, definitely. Pero yung dugo niya, I will require at your hand. Just because hindi mo sinasabi ng Panginoon, yung warning ng Panginoon na napakinggan mo, narinig mo mula sa Kanya, ay hindi mo binigkas sa taong to na sinasabi ng wicked, mapapahamak yung wicked person na yun, pero ikaw, yung dugo ng taong yun, I will require at your hand. Being silent, mga kapatid, this is very disturbing. Every time na dinidisregard natin, marami tayong napapakinggan, marami tayong natututunan every Sunday or Monday, Tuesday, Wednesday. Buong linggo, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, nagde-devotion. At kung meron tayong nakikita, mga kapatid o mga hindi Kristiyano, na dapat makarinig ng gospel, makarinig ng warning mula sa Panginoon, and we fail to speak. We fail to open our mouths. Yung dugo ng taong yun, God will require at our hand. This is such a disturbing, very, very disturbing word. Tayo mga Kristiyan, parang namumuhay tayo sa mga sarili natin. As long as safe na tayo, I don't care kung ano mangyayari sa iba. But this verse clearly teaches us to be accountable, mga kapatid. Dapat maramdaman natin yung agitation every time we fail to speak. Every time we fail to bless the name of our Lord. Every time we fail to share the gospel.
Kasi ang Kristiyano, we're living comfortably. Wala naman tayo sa age ng persecution. And we're safe. Ligtas tayo. And we are sure na sa langit tayo pupunta. We're in that comfort zone. Nandun tayo sa comfort zone. At kung hindi natin pag-aaralan ng Biblia, at kung hindi tayo nadi-disturb ng Bible, unti-unti, mga kapatid, magiging matamlay ang ating Christian life. Unti-unti, magiging matamlay ang spiritualidad natin. Kung hindi na tayo binabagabag ng banal na spiritu, aba, nakatakot yan. So mga kapatid, this very moment, isipin naman natin, kamusta ba yung Christian life ko? Of course, nandoon yung comfort ng Biblia, pero nararamdaman pa rin ba natin pagkabagabag every time na gusto natin mag-share, pero hindi natin nagagawa. Every time na meron tayong opportunity to warn people right, within the church, pero ginagawa natin, hinahayaan natin, bahala na si Lord. Hindi natin nawawarn yung mga kapatid natin. Kapag nakikita natin napapalayo, unti-unti mawawala, di ba? Ngayon pala, sinasabi ng Biblia, we are accountable sa mga ganun kapatid. Ganun din po, kay Apostol Pablo, basahin natin yung Acts 20. This is legit, mga kapatid. Totoo to. Therefore, I declare to you today that I am innocent of the blood of any of you. Same sa Ezekiel. Pinapatunayan, ito, malapit na mamatay sa Apostol Pablo. Sinasabi niya na, at the end of my journey, masasabi kong innocent ako. Hindi ako guilty sa dugo ninyo. Dahil, verse 27, for I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God. Dahil kung hindi yung ginawa ni Apostol Pablo, kung nililihim niya, tabi niya, sinisweep niya lang, nilalagay niya sa ilalim ng carpet, yung will ng Panginoon, yung warning ng Biblia, he is guilty of the blood ng mga tao dapat nasishare niya. But Apostle Paul, we know kung gano'n siya katapat sa kanyang tungkulin, sa kanyang responsibility, and hindi niya din-disregard to. He's accountable. Inaamin niya na accountable siya sa mga tao na sa lumuhan niya, sa mga churches na naitatag niya, accountable siya doon, mga kapatid. Same way, ganoon din tayo. We're accountable sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa mga nakatrabaho natin, sa mga nakasalamuhan natin, that deserves to hear the word of God. Sino ba ang deserving makahinig na salita ng Panginoon? Lahat. Pero, kung ipipikit natin ang mga mata natin, hindi natin makikita ang katotohanan ko. Every time na tumatahimik tayo, accountable tayo dyan, mga kapatid. Every time we choose to remain silent when we need to speak the will of our Lord, malaking malaki yung accountability natin when we face God. Mararamdaman natin yan every time na mag-share tayo. We need to make sure na tama yung sinasabi. We need to make sure na okay ba yung pagkakasabi ko, ganito, ganyan. Because nandun ang accountability. Yung pagiging Kristiyano, mga kapatid, is a privilege at the same time, malaking responsibility. Papalad tayo, we are favored dahil pinili tayo ng Panginoon. Pero dapat din natin maintindihan sa gitna ng comforting love ng Panginoon, kapag hindi na tayo nadi-disturb. Kung ang sasabihin na every Sunday ay mga maganda, mga kakiliti sa tenga, hindi na nakakapukaw ng puso at damdamin ng tao, we're failing.
to be Christians. Nandun yung lagi natin desire na gusto natin to please people. Nandun yung desire para siyempre, plano natin ma-encourage yung mga tao, mahatak unti-unti. Pero kung iiwasan natin yung mga bagay na dapat tinuturo ng Biblia, kung iiwasan natin sabihin ng katotohanan to make it more pleasing, sound good, eh malaki ang pananagutan natin sa Panginoon. Same way, ganun din, kung tatahimik din tayo mga kapatid, choosing to remain silent, ay malaki rin pananagutan namin sa Panginoon. So, lilinawin ko mga kapatid, dapat this time, last week pinag-usapan natin na sobrang rapid na po ng end times. Kung ang technique pa rin natin ay maging tahimik hanggang sa pagbalik ng Panginoon, medyo dapat ngayon pa lang binabagabang tayo ng banal na Espiritu. O Aaron, magsalita ka, sabihin mo to, ganito ganyan, mag-share ka. Kasi kung hindi na natin nararamdaman yun, malaki ang problema natin. We're not right with God. Because yun yung pagkilos ng banal na Espiritu. At kung hindi natin nararamdaman yung pagkilos ng banal na Espiritu sa atin, nasa ang banal na Espiritu? So gamitin natin opportunity, yung mga nararamdaman natin, yung binabagabot tayo ng konsensya natin every time na gusto natin mag-share pero natatakot tayo, gamitin natin yan as a way, as an evidence na fully functional ang banal na Espiritu. Talagang full-time na kumikilos ang banal na Espiritu sa mga oras na ito. Kaya mga kapatid, kung feeling nyo parang masyadong mahirap, masyadong masakit, na pag hindi pala ako si-share, malaking pananagutan. Kung hindi kayo binabagabag yan, nako, questionin yung mga sarili. Pero, kung nararamdaman nyo yung urgency, kung nararamdaman nyo yung pagkabagabag ng mga puso damdamin natin, every time, tumatahimik tayo, every time na meron tayo na iisip na instance na yung mga kaibigan natin, hindi natin sharean, or kahit yung mga kapatid natin sa Panginoon na hinahayaan natin unti-unting mawala, mapalayo, malaking accountability. So we should know that the gospel of God gives comfort. Of course, this is the greatest comfort. Kasi kung di natin pakikinggan ang gospel, kung hindi natin maintindihan ang kaligtasan, impyerno yung punta natin, di ba? So, first and foremost, of course, the gospel of God gives comfort. Pero bago natin, isipin nyo mabuti, bago natin ma-receive yung comfort yun, yung comfort na yun, yung pinakauna nangyayari sa atin is the disturbance. Sa pinaka-ibuturan ng mga puso natin, kinakalaw, sineshake ng katotohanan na tayo ay makasalanan. Kasi kung hindi tayo ma-istorbo, hindi tayo ma-disturb, na ako pala ay makasalanan, ako pala ay kailangan ng tagapagligtas, hindi natin ma-receive yung comforting words ng gospel. Kaya every time na nasa-share yung mga evangelist, nag-umpisa sila sa bad news, di ba? So hindi natin pwede i-disregard yung disturbance. So we might as well, kailangan, kahit disturbing, we should say it. Kahit medyo matalas, we should say it. Dahil kung totoong Kristiyano, ang isang tao, in the midst of those disturbance, mga kaluluwa natin, if we choose to follow God, it will lead us to comfort. Ganon sa gospel, and ganon yung takbo ng Christian life natin. Pero hindi ko sinasabi
na dapat maging prangka na tayo. Dapat sabihin na natin yung mga dapat natin sabihin, kesyo masakit tayo, kesyo maka-stumble tayo. Dito naman, pagpasok yung pagiging comforting ng salita ng Panginoon. Wisdom is knowing when to be gentle and when to be bold. Of course, we are tasked to be bold. Sinasabi ko nga sa inyo, huwag kayong tatahimik. Every time na tumatahimik tayo, malaking pananagutan natin sa Panginoon. We are the light and salt of the earth. Kung nawala na yung lasa natin, kung hindi na tayo umiilaw, malaking pananagutan natin sa Panginoon. So we need to be bold. Kailangan makita tayo ng iba. Kailangan binubukan natin yung mga bibig natin. But not all the time. Baka mamaya sa sobrang tapang mo, lahat na inaaway mo, lahat na natatalisod sa mga sinasabi mo. So wisdom, napakalaki na importansya ng wisdom. To know when to be gentle and when to be bold. Yan, gentleness, yan. Kasama yan sa fruit of the Spirit. So kailan tayo dapat maging gentle? Kailan tayo dapat maging bold? Actually, para sa akin, ginawa ko simple ito. Kailangan mo lang maging bold kapag tingin mo nasa comfort zone ka. At kailangan mo lang maging gentle kapag tingin mo nasa disturbing state ka ng iyong buhay. We must evaluate ourselves kung ano ba yung estado ng pagiging Christian natin. Are we living a lazy and compromised life? Kung gano'n, kailangan we need to be bolder. Kailangan maging courageous tayo sa pagsunod sa Panginoon. Pero kung naranasan mo naman this time around, a disturbance, trials, temptation sa buhay, na parang ang dami ng problema, you need to hear the comforting words of the Bible. This is very true, mga kapatid. Ang Biblia po ay para sa pagtuturo, para sa pagre-review, para sa pagko-correct and training in righteousness. Makikita natin sa 2 Timothy 3:16-17. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Napakaganda, very concise. Yung buong Biblia, lahat na napapakinggan natin yan para may share natin, para may turo natin, for rebuking, and para sa pagkatama ng mga tao, and training in righteousness. This is very important. Every time na naririnig natin, every time na nakikinig kayo sa salita ng Panginoon, tatanungin nyo, para saan to? Of course, para sa atin yan. Para mas lumago tayo bilang mga Kristyano. Kaya umatin tayo tuwing Sunday para meron tayong bagong matutunan, para meron tayong bagong i-apply sa mga buhay natin. But we must also never forget na yung mga napapakinggan natin ay hindi lang para sa atin. Para din yan sa ibang tao. Maituro natin sa iba, ma-share natin sa iba, o kung meron tayong mga kapatid na medyo nalalayo, pwede natin itong gamitin in correcting them. So, importante, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, walang duda. Pero importante rin, yung mga napapag-aralan natin, inababahagi natin sa iba. Na ibabahagi natin, ine-exercise natin, we share, we talk about it. Dahil kung hindi natin pag-uusapan, yung mga napapakinggan natin ngayon, unti-unti, mamamatay yung apoy niyan. Napakinggan mo ngayon, next week, wala na yan. Tama ba? Yung mga napakinggan natin last few weeks, kung hindi mo binubugayan, kung hindi mo binibigkas yan, kung hindi mo
ina-utter, sinasabi, yung mga napakinggan mo these past weeks, past years, definitely, mawawala sa isip natin yan. So every time nakikinig tayo, dapat ang mentality natin, makikinig ako dito para sa akin at para sa mga tao nakapaligid sa akin. Tanungin natin, para sa ito pinapakinggan ko? Diba? I'm sure merong tao na deserving makarinig ng mga natututunan ko. So huwag tayo matakot mag-share, huwag tayo matakot magsalita. But, uulitin ko, wisdom is knowing when to be gentle and when to be bold. Likewise, papansin nyo, ganun din ang ating Panginoong Jesus. Yung tao na nagsabi ng brood of vipers, and yung tao na nagsabi na come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest, are the same person. Si Jesus Christ parehas nagsabi niyan. Si Jesus Christ knows when to speak strong words and when to speak comforting words. Bakit nyo ba nasabi yung brood of vipers? Ito yung mga tao, iniisip nila, they're okay. Mga tao, iniisip nila na sila ay banal. Sabi ng Panginoong Jesus, very, very disturbing talaga to, syempre. Brood of vipers. Ito ba naman sabihan yan? Brood of vipers. Di ba masyadong masakit to? Hindi mo parang hindi nag-iisip si Jesus Christ ang sinabi niya to. Hindi niya iniisip, baka makasakit siya, ng mga Pariseo nakikinig. But He has to say it to disturb the hearts of those people na iniisip nila that they are okay, they are right with God, sila ang banal. Pasa nyo to, brood of vipers. And the same person na nagsasabi ng brood of vipers, ngayon naman sinasabi, lumapit kayo sa akin, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Ito rin, yung same person kanina, na nagko-comfort, nagbibigay naman ng comfort sa mga tao na hihirap. So nakikita natin yung wisdom ng Panginoon that we should also apply in our lives. Isa sa pinakamagandang istorya ng ating Panginoong Jesus, for me, yung nagtatalo yung mga apostol kung sino yung uupo sa gilid ng Panginoong Jesus. Sino ba ang kanang kamay ng Panginoon? Talagang nagtatalo-talo na sila. Pagdating daw sa langit, si ganito nasa kanan, ito sa kaliwa, nagtatalo-talo na. Kaya nung maganda ng istorya na yun, imbis na magalit ang Panginoong Jesus, imbes na mag-sermon ng mahaba ang Panginoong Jesus, He decided to wash the feet ng mga disipulo. Yun na yung chance ng Panginoon para bigyan ng leksyon itong mga itong kakakulit, tigas ng ulo. Kasi, kaya gusto ko ito story na ito. Kasi, same way, parang ganun din tayo. Magtitigas ang ulo natin, pinipilit natin yung gusto natin. Pero ang binigay ng Panginoong Jesus, that moment, is love, comfort, service, paglilinis ng paa ng mga disipulo. Hindi niya yun ginawa para ipakita humble siya. Ginawa niya yun dahil mahal niya yung mga disipulo. He has all the right to speak out. Kumbaga, yun nga, pagalitan ko na itong mga to. But he chose not to. So, ganun din tayo, may mga chances na pwede natin pagalitan yung church, pwede natin pagalitan yung mga kapatid natin kapag medyo matigas ang ulo. But we can learn from Jesus. Meron ka mga kapatid na namumuhay sa kasalanan, pwede mong pagalitan yan, di ba? Pero Jesus Christ, He chose to
to wash the feet. He served the people na matigas ang ulo. And that is a clear sign of love. Pero after mga ilang oras ng kanilang last supper, dinner, the same God said, "Get thee behind me, Satan." Sinabi niya yung kay Apostol Pedro. Walang pakundangan naman na yun ang ating Panginoong Jesus. Lumayo ko sa akin, Satanas. Maramang gulat si Pedro naman. Hindi mo si Satanas. Pero, ganoon ang ating Panginoong Jesus. He knows when to be bold, when to be critical, and He knows when to show love. Bakit natin ito pinag-uusapan, mga kapatid? Kung mapapansin nyo, yan, nagsisirculate sa internet yung isang video ng parang church na nang-guilt trip sa mga Kristiyano na unti-unting lumalayo. Seems like mocking yung mga tao, mga unti-unting nawawala. Siyempre maraming nainis, maraming nag-isol. Anong natututunan natin sa mga ganun? First and foremost, preaching the gospel should not be passive-aggressive. Kasi ganito na nangyayari sa mundo natin eh. Parang nakikisabay tayo sa uso na gusto natin maging significant tayo, gusto natin magkaroon tayo ng bilang. Kaya unti-unti ginagawa natin, pinapasok natin yung mga bagong techniques. We're doping the scripture para mas maging effective. Nagiging passive-aggressive, katulad sa video, minamak na yung mga tao dahil lang unti-unting nawawala. Instead of reaching out, gumawa pa sila ng video, hindi sila nag-isip. Ewan ko kung napanood nyo yun, pero nakakalungkot, di ba? We know when to speak. We know when to be gentle. At kung hindi natin bibigyan ng atensyon yung mga ganitong bagay, talaga makakatiso tayo. Talaga, unti-unti, mapapalayo yung mga tao. So, as Christians, huwag natin tularan gano'n. Dapat seryosohin natin yung responsibility. Responsibility to speak. To speak in love. To think and to care about other people. Kasi kung ginagawa natin yung bagay para maging significant, para maging parang pansin, we're missing the point. We're missing the entire point. Kung ginagawa natin yung mga bagay, nagsasalita tayo, i-correct natin yung iba for the sake ng pakita kung tayo yung tama, we're entirely missing the point. Ganyan din, kung magsasalita tayo ng comforting words without correcting people, we're equally guilty. Ganun din yan. Kung nagsasalita ka para makasakit, or kung hindi ka naman nagsasalita ng mga warnings, malaki yung accountability. Parehas lang yan. Same way, we're accountable. Kung hindi natin binibigkas yung mga warnings ng Panginoon, yung pagdidisiplina ng Panginoon, or ang ginagawa naman natin, puro tayo dakdak, hindi natin iniisip yung mga sinasabi natin, we're not careful sa mga sinasabi natin, parehas lang tayo accountable sa mga ganyan. So we should always preach both sides, yung comfort and yung disturbing words ng Bible. This is a plea, this is a challenge to everyone na dapat unti-unti natin sanayin yung mga sarili natin. Na isipin kung ano ba yung akma sa sitwasyon. Meron tayong kaibigan na gusto nating sharean ng gospel. Ano yung dapat approach?
dapat marinig niya ang pagkamuhi ng Panginoon sa mga kasalanan. At the same time, dapat marinig niya rin yung comfort na nagmumula sa Panginoon. Gayun din, sa mga kapatid na nawawala, unti-unting napapalayo, should we mock them? Of course not. But should we tolerate them? Of course not. Na hindi tayo magkokomento, hindi tayo magsasalita, hindi natin i-approach yung kapatid natin unti-unting nawawala. We're accountable to that. So ano dapat natin gawin? Maging gentle at the same time, sabihin natin yung warning ng Panginoon. Because ganoon din naman eh. Walang difference yung pagtotolerate sa pagsasalita ng careless. Parehas tayo nagkukulang sa ganung sitwasyon. So, as careful Christians, as wise Christians, dapat nandun yung intent natin to help and to love any kind of person. Nandun yung intent palagi to help. Not to mock, but to help. And to hear yung dapat marinig ng tao. Kasi kung hindi natin sasanayin yung mga sarili natin, paano natin malalaman kung ano yung dapat natin sabihin kapag nandun na tayo sa sitwasyon? So mga kapatid, this is a careful and yet very bold decision para sanayin natin yung mga sarili natin to speak our minds. With the filter na nagmumula sa Bible, with the comfort na nagmumula sa Bible, and nandun din yung konting disturbance, sinishake tayo, naglabas tayo sa ating comfort zone. Of course, mahirap. Of course, hindi naman mangyayari agad-agad yan, mga kapatid. And for my last point, sabi ko nga, gusto ko lahat cover. Anong gagawin natin kung hindi natin alam kung ano yung dapat gawin? Nandun yung desire natin, mga kapatid, to share. Nandun yan eh. Hindi mo wala yan. As long as Kristiyano tayo, as long as nakatira ang banal na Espiritu sa atin, nandun palagi yung desire to share the gospel, to speak out kung ano yung mga warnings ng Bible. Laging nandun yan. Pero kung paano yung approach na tayo nagkakaproblema, kaya nga sabi sa inyo, yan, merong nagkakamali talaga ng approach. Nagkakamali ng paraan. Napakahalaga po ng proseso. Hindi resulta, pero napaka-importante rin ng kung paano mo sinasabi yung mga bagay-bagay. So kung hindi mo alam ang gagawin, the best way to do is to ask for help. Pag namumroblema ka na, ask for help. Isa sa pinakamaikling prayer na siguro para sa lahat, yung paghingi ng tulong. Lord, help. 2 words. Pero I believe, every time na humingi tayo ng tulong sa Panginoon, palagi, papakita ng Panginoon yung kabutihan niya sa mga buhay natin. Ang problema kasi ngayon, yun nga, kapag Kristiyano ka na dapat meron kang image na everything is okay, everything is going well. Kasi Kristiyano ka parang hindi mo na kailangan humingi ng tulong. Tayo may mga problema tayo, I'm sure. May mga alalahanin tayo sa trabaho, sa pamilya, sa financial, sa relationships, sa mga exams, sa mga promotion. Nagugulumihanan tayo dyan. Of course, meron din tayo mga problema sa Christian life. Gusto mong masyaran yung kaibigan mo, yung kapatid mo, yung asawa mo, mga magulang mo, pero hindi mo alam kung anong gagawin. Ang mapapayo ko, humingi ka ng tulong sa Panginoon. Napag-usapan natin, yan, last week ata, yung all about humility. Kung ikaw ay pride, definitely, you will not ask for help. Hindi ka hihingi ng tulong. Hindi
isipin mo, everything is fine, everything is okay, I don't need help. Hindi kayo hingi ng tulong sa mga kapatid mo, sa sa Panginoon. Kasi, ang gusto mo, magawa mo. Ikaw, kaya mo yan, parang gano'n. Pero, little did we know, it is also a sign of being proud. Kung hindi na tayo nakikinig ng tulong sa Panginoon, hindi na natin kailangan ng Panginoon. So mga kapatid, kung hindi natin alam yung gagawin natin, hindi natin alam kung ano yung sasabihin natin, on that moment, gusto kong mag-share pero hindi mo alam ang sasabihin mo, I think it's very good practice na humingi tayo palagi ng tulong sa Panginoon. Kung anong gagawin natin, humingi tayo ng tulong. Because it is a sign, a clear sign of humility. We are accepting the fact na hindi natin kaya mag-isa. Bagkos, kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Bakit ko sinasabi ito? We are always encouraged to share the burden. Yan. Ganun din, likewise, sinasabi rin sa atin na tulungan mo yung mga kapatid mo sa Panginoon. Hindi natin magagawa ito kung walang humihingi ng tulong. Tama ba? Kung walang nagbubuka ng bibig, nahihiya, natatakot. Pero gusto kong paalala sa bawat isa, yung paghingi ng tulong, dapat una pa lang hindi na nakakahiya yan. Kaya nga tayo niyang call to worship para mapakinggan yung mga panalangin ng bawat isa, yung mga pagkakataon na kailangan ng tulong ng mga kapatid natin. So huwag tayo mahihiya na lumapit sa Panginoon, sabihin natin sa kapwa natin, sabihin natin sa mga kapatid natin. Because this is an avenue, an opportunity para ma-apply natin. Hindi lang sa mga trabaho, pagko sa Christian life din. Kung ano yung mga pagkukulang natin sa Christian life, we could share sa mga kapatid natin sa Panginoon. Pero yun nga, kapag ikaw ay pinagkakatiwalaan ng mga kapatid mo sa Panginoon, you're accountable sa mga ganung bagay. You are accountable na hindi mo i-chismis, hindi mo isusumbong, hindi mo ipapahiya ng tao tapos nandun yung desire mo para tulungan sila. And from there, pag unti-unti natin na-cultivate yung ganung culture, na nagtutulungan tayo, hindi tayo nahihiya na humingi ng tulong sa Panginoon, hindi tayo natatakot na tumulong sa iba, mag-advise with love, with gentleness, at the same time, nandun pa rin yung disturbance na dapat sumunod tayo na may ligay sa Panginoon. Unti-unti makikita natin yung paglago ng simbahan. Unti-unti makikita natin yung pagtibay ng mga relasyon. At unti-unti, masasanay tayo na magkaroon ng pake sa ibang tao. This is very important. Sinasabi ko nga, tayo naging Kristiyano, siyempre para sa kaligtasan natin, para maluwalhati ang Panginoon. Pero huwag natin kakalimutan. Yan. Naging Kristiyano rin tayo para mailawan natin yung ibang mga tao, yung mga kapaligiran sa atin. And konting pananakot lang yan. Konting tinatakot ko lang kayo konti. Every time that we really choose to be silent, siyempre, malaki din yung pananagutan natin sa mga. So, unti-unti, kung kailangan nyo ng tulong, kasi end times na po mga kapatid, nauubos yung mga oras natin. Kailan natin share yung mga mahal natin sa buhay. Kailan natin share yung mga nakasama natin sa trabaho, talaga sanggang dikit na natin. At talagang tinutulungan na tayo sa mga trabaho, talagang nakakais ng burden natin sa mga workloads, tapos hindi natin ma-share. They are already part of our lives and we're accountable sa mga buhay nila. So kung kailangan ng tulong, yan, maraming pastoral at Bible Church para mapag-share. Dapat meron pa nang lumapit na tayo kung meron kayong gustong sharean, pero nahihiya kayo, ask for help.
And doon tayo magsisimula. Doon tayo mag-uumpisa na magkaroon ng care and love. We know when to be gentle and when to be bold. This is a plea. Kasi kung i-disregard ulit natin to, sayang. Ito yung opportunity natin mga kapatid. Para lumago, para unti-unting matuto ng pagmamahal na nagmumula sa mga. Kung paano si Jesus Christ is bold enough to speak the truth. Kung paano si Jesus Christ is careful and thoughtful in loving mga tao na kapaligid sa Kanya. If we're Christians and we want to be just like Jesus Christ, ito rin dapat yung desires ng mga puso natin. I hope maging challenge to. Unti-unti na yan, mag-speak out about Islam kung sino yung gusto nila ma-share, part of the family, madali gagawa ng paan yan. Ang Tayo Bible Church, syempre, as a family, magtutulong-tulong para yung mga importante sa atin ay makarinig ng warnings ng Bible para makarinig ng comforts of the Bible. Kung ano yung kabuuan ng Biblia, hindi natin ipagdadamot yan. So, huwag nyo rin ipagdamot sa mga tao na paligid sa inyo yung kagandahan ng Biblia. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri ng pagpasalamat sa kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na banal. Ikaw ang Diyos may pakialam sa mga buhay namin. At patuloy namin dalangin na ang iyong banal na Espiritu ipatuloy na ipaunawa sa amin yung mga bagay na gusto mo para sa buhay namin. Pagbagin kami, mga kaluluwa namin, mga puso namin. Palambutin mo. Magkaroon kami ng amor sa ibang tao. Unti-unti mo kami turuan ng accountability. You're accountable sa mga tao na kapaligid sa amin. At alam namin na ito yung privilege to be the light in the soul of the earth. Kaya nawa, makita mo kami na ginagampanan ang tapat ng tungkulin nito. Bigyan mo kami ng kakayahan, bigyan mo kami ng lakas ng loob to see other people with love, with gentleness, mga tao na kapaligid sa amin. Patuloy na pinapanalangin na samahan mo kami sa bawat oras. May mga times na natakot kami, may mga times na hindi namin alam yung sasabihin, pero alam namin, Panginoon, na nandiyan ka at handang tumulong sa bawat isa. Nawa, Panginoon, patuloy mo rin tulungan ng Tayo Bible Church. Ikaw yung manguna, ikaw ang mga lagas ng bahay ito. Patuloy mo ang bigyan ng opportunity para may pamanas yung kabutihan mo sa mga tao kasama natin sa simbahan. Tuloy kami umaasa na ikaw ang kikilos sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang mga alaga, ang mga alalahanin namin. Ikaw ang hihipo sa mga tao na kapaligid sa amin. Sa gayon, at oras na kami magsasalita para sa inyong pagpiyon. Makita namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa mga oras na ito. Your word has been effective from day one. Wala na kaming kailangan idagdag, wala na kaming kailangan ibawas. Ang mga salita mo ay kikilos sa mga taong pinili mo. Kaya patuloy kami magiging tapat. Kailangan lang namin gawin ay sumunod sa katotohanan ng pinapangalan ng Biblia. Kaya bigyan kami ng matinding desire. Huwag mong hayaan na nasa comfort zone kami. Pagkos itulak mo kami na sa gayon magkaroon kami ng lakas ng loob to reach out sa mga taong mahal namin, sa mga taong nakapaligid sa amin. Gamitin mo ang Tayo Bible Church para maging totoo yung desire namin.
isang magdalang